tatanggap ng kapalit para sa pagdodonate ng bato ang sentro ng debate ng dalawang grupo ng mga doktor. Ito yung statement ng Philippine College of Physicians. Ang grupo ni na Dr. Albert Chua kontra sa pagbibigay ng incentive ng mga recipient sa mga donor. Ethically, hindi ko maire-recommenda yon. Labag sa konsensya ko yon. So, kung yun ang gusto nila, sasabihin ko sa kanila, bawal po yon. Pero may mga pasyente talaga na kung talagang gusto nilang bumili, hindi ako magpa-participate doon. Hahanap sila ng ibang doktor. Hati ang mga doktor sa isyong ito, lalo pat dumarami raw ang nangangailangan ng transplant. Pabayaan mo na lang mamatay. Itong mga taong ito na may sakit dyan. Mamatay na lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Mamatay na lang kayo. Dapat bigyan ng kaukulang proteksyon ang donor. Lalo sa exploitasyon. Yun ang malaking usapin dyan eh. So ang safety nets doon ay bibigyan siya ng prioridad pag nagkaroon ng medical na problema na may kaugnayan doon sa pagiging donor niya. Nitong nakaraang Sabado at Linggo, isang international forum ang ginawa sa Pilipinas. Dinaluhan ito ng mga dayuhan at Pilipinong doktor para pag-usapan ang mga isyu kaugnay sa pagbibigay ng incentive sa mga nagdodonate ng kanilang kidney. Isa sa mga dumalo si Health Secretary Enrique Ona, pero tumanggi siyang magpa-interview sa amin. And here he is being interviewed. Si Dr. Antonio Paraiso, isa sa mga dumalo sa pulong, naniniwalang walang masama kung gustong suklian ng ibang Pinoy ang kabutihan na ginawa sa kanila. We don't look at it as black or white. We look at it as black here, criminal, and white here, manna from heaven, and shades of gray. And there are shades of gray in between that we believe remains to be moral, ethical, and can be legally implemented. The problem is drawing the line somewhere, and we're determining where that line should be. If you are not Sabi pa ni Paraiso, hindi nila napag-usapan ang pag-aalis ng ban sa mga dayuhang nangangailangan ng kidney transplant. It has to be so extraordinary na masasayang na yung opportunity, no? Kaya mo lang maibibigay pa sa iba. It's like giving away your surplus, di ba? Parang ganon. Rather than say you're depriving a Filipino an organ because a foreigner wants it. I don't think that should ever happen. Nababahala naman si Dr. Chua sa pagdalo ni Secretary Ona sa forum. Baka raw umpisa na ito ng pagbubukas muli ng pinto ng Pilipinas sa mga dayuhang nangangailangan ng bato. Pag naglagay ka ng mga exemptions, merong loophole dun sa ating rules and regulations. So, sundan na lang natin kung ano yung existing na. Huwag na nating baguhin. Yun ang panawagan namin. Habang mainit ang debate ng mga doktor, Won't you come? tuloy naman ang pagsusumikap ni Esther na makaipon ng sapat na pera para sa kanyang transplant. Hungry for you. Lagi mang pinoproblema ang perang pang-dialysis. Hindi raw siya nawawalan ng pag-asa. Hungry for Kaya lang po tumatatag ang loob ko dahil sa salita ng Diyos. Meron akong hawak na salita ng Diyos, Ma'am Sandra. Ang sabi niya sa akin yun, I will not die but live and will declare the works of the Lord through my testimonies. Habang buong tiyagang naghihintay si Esther, patapos na ang paghihintay ng isang pasyenteng nangangailangan din ng kidney. Dumating na ang bato mula sa isang pasyenteng idineklara ng brain dead. Batong bukal sa loob na ibinigay ng isang pamilya para makapagdugtong ng buhay ng iba. Para ito sa isang 47 taong gulang na negosyanteng lalaki. Maswerte pa siyang mahigit 100 taon lang siyang naghintay para sa batong ito. Isang mahalagang regalo mula sa isang taong hindi na niya kailanman personal na mapapasalamatan. Habang patuloy na nababalot ng kontrobersya ang usapin ng organ donation,
isang nilalang ang nabigyan ng pagkakataong humaba pa ang buhay. Ito ang patunay na meron din namang taus-pusong nagbibigay sa kapwa. Pero totoo ring hindi madalas mangyari ito at may mga tulad ni Esther na patuloy na maghihintay. Sana nga wala ng taong mapagkaitan ng tsansang humaba pa ang buhay. At wala nang desperadong magbibenta ng bato sa pag-aakalang ito ang sagot sa kahirapan. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.